Asar ba kayo sa BIR? Asar ba kayo sa taxes na binabayaran natin sa oil, sa gas? Asar ba kayo sa mga withholding tax na kinukuha sa mga sweldo ninyo buwan-buwan? Pues, kailangan nyo panoodin tong episode na to. This is going to be one of the most high-energy, explosive interviews we've ever done. So, guys, prepare yourselves for the next 45 minutes as we talk to one of the foremost experts when it comes to taxes here in the Philippines, Mr. Mon Abrea. So Mon, as a tax expert, and someone who... Sabi Nino. Marami. Kasi kahit kami, bilib na bilib kami sa'yo eh. Salamat naman. Sabi kasi ng basher, bakit mo tinatawag ng tax expert sarili mo? Gusto ko bakit? Kaya gusto natin kay Mon eh. So anyway, actually ito, may nag-post kasi ako sa Facebook. Ano yung mga gusto itanong ng mga tao sa'yo. And yung question na pinakapaulit-ulit, bakit daw parang addicted yung gobyerno mag-tax sa gas natin? Kahit hirap na mag-drive Akala mga ko tao. naman may nagtanong ko, may jowa ako. Showbiz! Okay. Sorry your question is ba't addicted sa pag-tax ng fuel? Or bakit hindi nila maalis? No. In general, government is addicted to tax or revenue. Period. Hindi lang sa fuel. Parang feeling nyo lang kasi dahil sa tumataas yung fuel. Carlo, for the longest time, more than 3 decades, ang ating revenue collection or ang gobyerno, ang kanyang pinipiga o ang pinagkukuhanan ng pondo, ay tayo mga ordinaryong mamamayan. Nararamdaman ko yan. Araw-araw. Almost 60% of our collections are from income tax and from personal income tax contribution. Paki-google ng mga bashers na masyadong matalino. 80% are from employees. 80%? Yes. So talagang napipiga yung middle class out of all of this. 4%, tanong mo sino yung 4%? Sino? Mga politiko? Professionals, ang tawag sa kanila. Professionals, yung mga lawyers, doctors, yung mga ganyan. For some reason, maybe employed yung karamihan sa kanila or hindi din talaga nagde-declare, I don't know. Pero ganun. Pero ano kasi yun based on filing and payment. Yeah. Di ba meron kang Ilang percentage? record? Hindi, Yeah. meron kang classification pag nagpa-file ka. As sole proprietor ba? As yung employer mo ba nag-file? So base dun sa collection ng BIR, 80% talaga ng personal income tax, empleyado talaga. Grabe. 4% MSMEs. Grabe. So, medyo nakakalungkot din. Sorry, 4% is professionals, 13% is MSMEs. So, even yung sa MSMEs, baka yung iba corporation na. Kasi di ba, you don't need naman to be big time to be a corporation. Yes. Or there are so many big time, like yung, tama ba na nawala na yung may-ari ng Mercury, na she became individual taxpayer. So, ibig sabihin, the bulk of the income of Mercury still goes to her personal income tax. Kasi kung dividend niya, maliit ang tax nun. Pero kung ganun nga kalaki yung taxes na kinukuha na sa income tax, bakit parang yung kahit yung pag-suspend ng fuel, ay nung excise tsaka sa VAT sa fuel, ayaw pa rin nilang gawin? Madaming magagalit pero hindi ako ekonomista, just for the record. Kasi sa panahon ng krisis, mas kailangan ng gobyerno ang pera para tulungan tayo. Pero ang tanong, tutulungan ba talaga nila tayo? That's another story. Andun ako sa punto na, ba't hindi mag-suspend? Kasi babalik din naman sa atin, sige Carlo, pa-suspend natin. Assuming, suspendin natin. Tingin mo, saan nila kukuhanin yung pondo pag kinulang tayo? Mangungutang. Remember during COVID, and eto yung mga DDS ayaw nilang aminin. During COVID, dumoble ang utang natin. And yet the height of corruption because of Bayanihan 1 and 2, ang lala. #Pharmally scandal. Oh, yun. Hanggang ngayon, di pa rin yata nasa-settle. At ngayon, pinapropose nila Bayanihan 3. Wow! Magse-celebrate na naman ang mga korap. Habang nabasa tayo ko nga kanina. naghihirap, magmamadali na naman silang humakot ng pera. Ganun-ganun ang ginawa nila sa atin nung COVID pandemic. So you think suspending those taxes for fuel will not be like a good solution for the current problem that we're facing? I will quote, I don't want to answer it directly as if it's my answer. Correct. From the world-renowned economist, Dr. Arthur Laffer. The problem is not the price. The price hurts us. But ang problema natin is the supply. So, suspending it, Carlo, doesn't change the fact na pag Nakulang yung lumala supply. itong gulo ni Trump at ng Iran, patuloy na bubulusok ang presyo. And whatever suspension or relief that you can get, tatabunan din siya ng pagtaas ng presyo. Correct. So in short, if you will ask me, kung nagsuspend tayo 1 month ago, naramdaman mo for a week yung benefit. Correct. But at this point, wala na. Tinabunan na siya ng pagtaas ng presyo. Sabi ng iba, hindi VAT na lang kasi percentage yun para sasabay yung pagtaas. Lalong magbabaon sa utang ang Pilipinas. Because whether you like it or not, it's a revenue loss. Masakit lang na pag nanggagaling sa gobyerno o sa politiko kasi utang na loob
the biggest revenue loss is still corruption. Correct. But it Yun yun doesn't change the fact, pag tinigil mo yung pangongolekta, Carlo, walang pagpukunan ng pondo ang gobyerno. But let's face it, ano ba yung contribution ng excise? Kumbaga, in terms of percentage. Sabi ko kanina, almost 60% income tax pa rin, di ba? That's both corporation and individual. Yung kalahati nun, 20+% VAT. Then the remaining 10, kalahati nung VAT is excise. Correct. At yung barya, all other taxes. Kaya nga sabi ko, tanggalin mo nga lahat ng ibang tax. Ang dami, lit lang na kukolekta. Kasama yung estate, ha? Kasi lahat na namatay, kasama si Enrile, para wala namang binayarang estate. Pakita nyo nga sa biyaya, magkano binayaran ni Enrile yung estate tax? Di ba malaki-laki dapat yun? Ewan ko, pag 101 years old yata, nabubura na. May centennial discount. Hindi, na-distribute na bago pa mamatay. correct, Diba? Kaya oo. nga sabi, ang estate tax is buwis ng mayaman. Hindi mo kailangan supposedly ng wealth tax eh. Buwis ng mayaman. Ang problema, ang tagal na nilang mamatay, bago pa mamatay, nag-disappear na lahat ng yaman nila. Correct. So anyway, kaya balik tayo dun sa, ba't ayaw tanggalin ng gobyerno yung excise? Magagalit ang gobyerno, pero trabahong tamad eh. Kasi, wala silang pagkukunan ng pondo eh. Napaka-convenient. And this is around the world, Carlo. You may hate me for saying this. Ikaw man ang ilagay sa gobyerno. We don't hate you, by the way. No, We no, love but, you. no, but seriously, ikaw man ang ilagay sa gobyerno, you want to spend it. Bakit? Ang hirap hanapan ng kapalit. Ang daling sabing, improve the administration, collect from the corrupt, good luck. Parang yung chances of that happening, no? Diba? Sabi ko nga, yung mga bashers, ba't di ko maging commissioner? Kahit naman ako gawin mo commissioner, sa tingin mo, magbabayad ko si Martin Romualdez? Mapababalik ko si saldi ko? Sila nga nagtulong-tulong na, Sani Puerta, wala nagawa eh. Mon Abrea pa. Bash nyo na lang ako. Wala tayong magawa dyan. Diba? But it doesn't change the fact na, tama ako, hindi nyo kaya sabihing sinungaling ako. Tama Correct. yung sinasabi ko. It makes a lot of sense. Kasi kung isipin mo nga naman, sa nuhugot Wala pang yung 2 minutes to gobyerno. ha, yung dugo ko parang tumaas na. BP monitor, BP monitor. Ilabas, ilabas. Yung doktor ko ba nasabihan na meron? Di ko nasabi na nagdadaan ako kay Carlo eh. Bigyan ng labubu. Dito tayo sa unbox, bigyan ng labubu si Mon. Maramdaman ko yung enerhiya ko parang... Biglang sumipa. Oo, mga Dragon Ball Z kasi. Nag-Super Saiyan. Pero speaking of Super Saiyan, bagong labas na balita, kahapon lang ba yun? Magsasampa daw ng plunder charges kay former Speaker Martin Romualdez tsaka kay former Senate President Chis Escudero. Ano yung reaction mo doon? Tatakbo ba siya? Ba't Si- puro sila press release? Sila Martin or sila Chis? Hindi, yung nag-announce. Sino ba nag-announce? Si Remulla? Remulla, ombudsman. Tatakbo ba siya? Bakit siya press release ng press release? Kasuhan nyo na please. Ang tagal ah. Actually, yung simula pa lang, pagpasok niya, PR na ng PR. Eh. Diba? I mean, sa akin, Carlo, let's face it, parang ang government, the cabinet secretaries, nagiging performative silang lahat. Parang dapat lagi silang may post na may ka-meeting sila, na may ginagawa sila, na PR sila. Tama yun. Kailangan po namin serbisyo! Solusyon! Hindi atensyon! BP monitor, BP monitor. Nakakagigil. Pagka pop-up sila ng pop-up, pag binabrowse ko, hindi ko naman sila pina-follow. Lagi silang makika-handshake, kamowa. Hindi naman bababa ang presyo sa mga MOA na yan. Hindi naman bababa ang mababawasan ang problema namin sa dami ng announcement ng presidente at ni Claire de la Puente ba yan? Sino ba yan? Pero alam mo, napansin ko ngayon, na halos na lahat lang ng galaw nila, gusto pa nga nila i-announce in advance. It's as if they're trying to earn pogi points from the public without actually doing the action yet. Announce lang na announce. My question now is, how much are we spending for all this social media presence? Correct. Baka pwede po i-distribute nyo na lang yan, pakabawas sa utang ng mga Pilipino. Diba? Anyway, sorry. Nai-stress ako eh. Parang feeling ko lang, we are being, parang we are being detained in this bubble na ito lang ang maririnig ko, ito lang ang paniwalaan mo, busy ang gobyerno, hirap na hirap kami. Eh, ba't kayo nag-gobyerno? Reklamo kayo na reklamo, wala naman kayo ginagawa. Parang ito yata yung blowing off steam session. Ay, hindi, palis na kasi ako. Ay, ganun ba? Malakas loob ko after this flight na ako. Saan nalipad? We're continuing our Philippine investment mission. Mamaya, we can talk about it. Yan. Nice, So, nice, palis nice. na ako. Bahala ka, bulin niyo ako. Grabe. Anyway, so you called hindi ko na matuloy matanong yun, natatawa na lang ako. So anyway, you called the passage of the emergency fuel tax bill very slow. Super. So, sino sa tingin mo yung nagdadrag ng paa nila on this and why? Parehas. Di ba sila parehas naguhugutan? Di ba? May comment ang Congress, may comment ang Senate. Eh, mga siraulo pala kayo. Di ba kayo gumawa ng train law
Dapat alam nyo na sa train law 2008 to 2020 lang, yung automatic suspension. Na 3 years, Na diba? 3 years lang siya. Nakalimutan nyo? O hindi nyo binasa? Actually, may mga ibang senador pa nga nagsabi, di ba, noong unang labas, pwedeng gamitin yung sa train law. Para, Correct. di ba nakasulat sa batas, 3 years lang? Correct. Pangalawa, bakit emergency power ang binigay nyo na alam nyong limited na naman? Ba't di nyo nalang inamend yung kamalian nyo na sana niretain nyo siya doon? And honestly, mind you, unprecedented to eh. Nung February, nasa $68 per barrel lang. In matter of weeks, naging $130 per barrel, Carlo. Even if you apply the train law, hindi mo pa rin masususpinde. Kasi nasa train law, 3 months. Dapat na-sustain yung price, napag-pass yes, for oo. 3 months. Hindi pa siya sustain, talagang sobrang bilis lang niya tumaas. So in short, unprecedented siya, hindi and yung emergency power yung sinasabi bakit wala pang epekto, hindi pa nagte-take effect yung emergency power, no? Sa tagal nila magbangayan sa Kongreso, nung pinirmahan ng presidente, tatakbo pa yung 15 days. Bago Take effect. Magnilay-nilay pa tayo, no? Diyos ko. So, you're waiting for the effect? Wala pa. Mga April 13, 14. Kaya sinabi niya na hindi niya mapirmahan yung pag-suspend No, sa... kahit pirmahan niya, 15 days yung effectivity. Yun yung nasa batas eh. I mean, hindi rin po ako lawyer. So, hindi ako ekonomista, hindi ako lawyer, at hindi rin po ako politiko at sinungaling. So, ang sinasabi ko lang, yun yung dapat maintindihan ng taong bayan. Hindi mo pwede sisihin yung proseso, yung kongreso o presidente doon sa aspeto na yun. Batas yun. Kasi that's part of the process. 15 days bago mag-take effect. Pero yung kabagalan nila, kasalanan nila yun. Pero yung 15 days, hindi nila kasalanan yun. Actually, some people were saying na napaka-reactive ng government na to sa crisis na to. Na parang ang bagal daw nilang kumilos, parang wala daw long-term plan nung simula. Nagkaroon lang daw ng plano ngayon. Is that something that you agree with? Or you feel like nakita mo naman nung simulat sa pool pa lang, may ginagawa na sila? Parang feeling ko kasi kasalanan din natin dahil hindi rin tayo handa pag bumoboto. Wow! Sino ba naglagay sa kanila diyan? Diba? Parang Sino feeling ko- naglagay sa kanila dyan? Yung mga galit din sa kanila ngayon. Parang sa akin, Carlo, may isang responsibilidad tayo na ayaw nating aminin na may kasalanan tayo. Correct. We blame everyone except ourselves na tayo ang bumoto sa kanila. At habang nag-aaway tayo kung pink, dilaw, pula, green, ito yung mga nanalo. Na pumipiesta ngayon, di ba? Tapos magrereklamo ka, sino ba nag-upo sa mga yan? Sino ba nag-upo dun sa congressman na naging senador na wala naman dinagdag ko di gulo? Diba? Sino ba nag-upo, nagre-elect dun sa senador na dawit sa Parmali, naging number 1 pa sa eleksyon? Sino bang nag-upo dun sa pinsan ng presidente na dawit sa flood control pero walang kaso? Correct. Pero 1,000% ang increase ng net worth. Sinong Pilipino, kahit si Bill Gates, hindi nag-increase ng 1,000% ang net worth, Carlo, in a matter of 3 years. Correct. Tapos sasabihin mo, magaling ang corporate lawyer, nasaan ang ITR? Correct. Magkano buwis ang binayaran mo? Bakit Walang ayaw lusot nilabas eh. yung mga ganun? Hindi ko alam sa kanila, basta ako, alis na ako. Ramdam na ramdam namin yung frustration mo. Hindi lang at the frustration, Carlo eh. Yung, alam mo yun, sumasampal yung katotohanan, pero parang, nagtatanga-tangahan tayo o ganun tayo katakot sa mga nasa kapangyarihan. Hindi ba dapat sila yung natatakot? Correct. Kahit walang death penalty, kahit hindi sila naniniwala sa impyerno, kahit pa paano naman siguro may matinong judge o may matinong korte na o kulungan na magkakasya silang lahat. Di ba? Nag-invest na nga para palakihin yung kulungan, di ba? Para dito sa flood Para kasi control. nangyayari tayo, takot na takot tumawid, takot na takot malate sa pagbabayad ng buwis, takot na takot tayong makamali habang sila binabalasubas, binabalahura tayo. Yun lang naman sa akin parang hindi lang frustration eh. So, di ko din alam kung sinisisi ko ba yung sarili ko, kung ito bang galit na to makakatulong para matauhan sila o magalit lang din sila sa akin. Pero wala man akong pakialam. Ang sinasabi ko lang is, hindi ko alam. Siguro nandun ako sa punto ng buhay ko, Carlo, na ito yung problema, ano yung naintindihan ko at pwede akong makatulong, doon na lang ako. Kasi yung politika, hindi ko na kayang baguhin, hindi ko rin naman kayang pasukin. Correct. So, sa akin malinaw yun, Carlo, kaya yung magsasabi, tatakbo din niya, mauna ka, fan-run nga, di ko sinalihan eh. Once patakboy mo pa ako. Diba? Akala ko, fun run nga, hindi ko sinalihan. Di ba? Fan-run nga, di ko masalihan, patakboy mo pa ako doon sa ano. Pero, very quickly on that point, may mga nagsasabi na dahan-dahan na daw natututo ang Pilipino. For example, Oh my God, mga 100 years pa ba kailangan? pero for example, di ba may mga nanalo na akala natin hindi mananalo sa Senado recently, na talagang surprise na lahat ng tao, binoto sila.
tas nakikita din natin na karamihan ng mga bumoboto ngayon, one of the biggest voting blocks is yung younger generation. Na doon ako umaasa na yung, kumbaga you cannot change what is already there, yung mga medyo may edad na nasanay na bumoto a certain way, na nasa kultura na nila yung very tribalistic. Pero ikaw, nakikita mo ba? Alam mo sa part na yan, Carlo, hindi na ako magagalit sa part na to. Sasang-ayon ako sa'yo na may kasamang dasal at Exactly. maraming pag-asa na sa mga kabataang makakapanood nito, huwag kayong matakot kung iba yung opinion nyo, iba yung tingin nyo sa mundo, or iba kayo. Exactly. That's exactly where you are, who should you be. Kasi yun ang kailangan natin eh. Maging iba tayo na hindi lang tayo nagiging copycat o nakikisabay sa agos ng Yeah, we have to buhay. break the cycle, Correct. in other words. Diba? And this is exactly why we are here. Imagine mo yung Congress pag tinignan mo, parang magkakamag-anak sila. Ano itong family tree? Pag tinignan mo yung Senado, anong utak makukuha mo dun? Ano yung family dinner? Pag nagko-caucus nga daw sila, parang family lunch or family dinner lang din Kaya talaga. pag nakikita ko nga yung picture nila, ano itong family picture na naman? May bininyagan ba? And you expect them to decide on the future of our country, to solve the problems of our country, lahat sila ang ginawa magpayaman lang. Walang exception. Exactly. Walang exception. Akin ang ITR. Akin ang salin na yan. Bigyan niyo ako ng kapangyarihan ngayon. Yan ang una kong gagawin. Gigil na gigil. Pero Dami-daming batas. Ramdam natin yan. Ang Ramdam dami-daming batas. Bakit tayo lang ang nahihirapan? Bakit tayo lang ang takot sa batas? Correct. Dapat sila Mag-April 15 na, magbabayad na naman ng buwis. Nanakawin nyo na naman. Diba? O hindi ko ginagaya yung congressman na dating Comelec na natatakbo din, ha? Performative din yun, eh. Hoy, may debate dapat siya with yung isang attorney, di ba, na hindi natuloy. Oh, but anyway, sige. Hindi, parang feeling ko parang na-vibe ko siya. Hindi ko siya ginagaya. Performative lang din yun. Na channel. Baka daw gusto mo ng tubig, sir. Ayun. Maraming po salamat sa tubig. May buwis ba to? Uy, may 12% VAT to. Tignan niyo po, bago po ito na ilagay sa botelya na to, maraming buwis ang binayaran nito. Diba? At ngayong hawak ko na siya, pag tinignan mo yung resibo nito, may 12% VAT to. VAT pa on top At yung of it. nagtinda nito, magbabayad ng income tax. Correct. At yung nag-deliver nito, may withholding tax. Oh my God! Ang dami nating nagpupondo sa kanilang mararangyang buhay. Maraming salamat sa atin. Kaya marami silang property sa Forbes. True. Diba? Yun nga. Ay, yun nga yung sinabi ko eh. Pwede na natin isara lahat ng BIR at customs offices. Kumatok lang tayo sa Forbes, hingin mo lahat ng transfer ng title the last 30 years. Malalaman mo sino pinakamayayaman at corrupt sa Pilipinas. Taga mo sa bato. Kasi lahat sila nandun sa bigyan. Ganun pa yun. Magugulat kayo kung paano yung salin ng mga properties from the old rich to the new freaking corrupt rich people. Grabe, no? Pero, yung mga solutions that you're saying, they're very practical and obviously, they will work. Ang tanong din ng mga tao, bakit hindi na lang gawin? Is it a lack of political will or takot lang yung mga taong dapat nag-imbis na ganyan? Because by nature, policies are coursed through legislation eh. Bihira naman yung administrative lang in nature eh. Correct. A lot of them legislation. And we know legislation is 99% politics. Kaya nga it's hard to be me because you cannot like me all the time. So I need to be less me when dealing with these senators, these congressmen. Kasi mahirap naman na I will make them feel intelligent when they're not. Diba? How do I explain a basic tax principle to somebody who does not even pay taxes? Correct. Diba? Kaya kahit anong criticism nila kay Senator Gatchalian, I am proud to say that we have worked with him for the longest time while he was the Senate Ways and Means. Kasi siya yung una nagsabi ngayon na ang daming proposal, ba't di simulan ng gobyerno? Cut that convoy, cost-cutting ang government. True. Diba? I mean, at the end of the day, sila naman ang talaga din na nagkikreate ng problem eh. At yung solusyon, Exactly. ayaw naman. Gusto nila renewable energy, pero mismong government offices hindi naman gumagamit na renewable energy. Honestly, in this crisis, ang so far medyo matino ang naging response, si Vico Soto, through these electric buses. But let's face it, even the EVs will not survive sa taas ng electricity cost natin. Yes, you have saved yourselves from excise, from additional taxes, prices because of this surge. But our electricity cost is also a problem. So medyo nag-shift ka lang doon sa lower, but still high. Kasi nga, walang nag-i-invest doon sa long term dahil lahat sila ang isip hanggang election, next election, next election, next election. O yan, yung itsura ng mga binoto natin. Kaya pag tinanong mo ako, anong plano nila? For the next election.
So handa ba yung gobyerno sa susunod na eleksyon? Handa ba sila sa krisis? Ay, hindi kasama yan sa discussion. Kumbaga, ano yung kadalasan narinig mo sa mga bata ngayon? Parang hindi kasama sa JD. Di ba? Diba? Hindi kasama sa job description. Talaga ba? Oh my God, di ako bata, di ko alam yan. No, pero sa akin, Carlo, ang malungkot doon, nagiging conversation siya pag nasasaktan na tayo. Pero nung eleksyon, hinanap ba natin itong mga conversation na to? Di ba nung tumakbo si BBM, wala naman dinidiscuss? Ayaw nga makipagdebate ng mga kandidato. Diba? na, I mean, hindi ko sinasabing anti-Marcos ako. Siya yung presidente natin eh. Ano yung hinahanap nyo? Nung nangampanya siya, wala naman siya pinangako kundi unity. Diba? Exactly. O well, dun yung siya awayin kasi hindi na sila united. Pero ang point is, hindi ba dapat balik sa atin, it mirrors the kind of government we have with the way we vote? Diba? So, how do we solve this? Baka kumpunuhin muna natin sarili natin, fix ourselves, sama ko sarili ko. Diba? Otherwise, the way forward will be the same. Correct. Kasi we're not changing anything, diba? Don't aspire to change the world or change Trump. Change yourself first and hopefully, Kasi doon ka may control eh. correct. Kasi wala ka namang control sa kung ano gagawin nila congressmen, nila senators. Pero you can control how you think, who you vote for. At na who hindi you na sila support. congressman next election. Sana. Yun ang ending na to. Yun ang ending Sorry, na to. parang diba? hindi tayo nakamove sa question mo. Pero tama na. Sige, inom ka muna ng tubig para bumaba ang blood pressure. Pero grabe. So anyway, Grabe, para ito yung pinakang energy ko lumagpas ng kisame na interview. dahil yan sa vibes nila San Goku na nasa tindahan, di ba? First time ko pala napunta dito, it's very nice. Ayan. O, baka gusto mo ng labubu, sagot namin mamaya. Grabe. May tax din yun, di ba? Imagine nyo, pati sila bubu natatax. Ang hindi na natatax, alam nyo na, yung nasa Kongreso. Nasa Kongreso, kaya kung ayaw nyo magbayad ng tax, tumakbo kayo sa Congress. May solusyon. Parang mali yung liga na yun. Na-stress ako doon. Anyway, going back. So, sinabi mo kanina na parang you don't see yourself entering politics. Hindi kita pipilitin na. Pero one thing that we're seeing is... Now kasi baka bukas magbago isip ko. Uso yan. Wag Pero ako. yung gusto ko i-raise, there are a lot of good people kasi who don't want to get into politics kasi takot sila. Or feeling nila masyadong madumi. Or hindi nila, or sila yung madudumihan pag pumasok sila. Napaka-ideal naman nun. Ako wala ko pera. Magastos, no, sayang. Correct. Pero Yung ROI niya kasi, Carlo, hindi acceptable. talaga, oo. Kumbaga, nag-Harvard ako para kumita ng barya, tapos bigyan pa kitang pera para iboto ko. Wow, ha? Ako na magtutulong sa'yo, ako pang babayad sa'yo. Hindi na. pero how do you get good leaders kung ganun yung mga tao? Kumbaga, how do we put more people in there? Hindi, kasi sinisisi ko din sarili ko eh. Kasalanan ko din eh. Correct. Kaya ako, honestly, siguro I'll rephrase what I said. Okay, sige. Hindi ako interested sa politics. But do I want to help the or the country? Can I be part of the government? Yes, but not today. At least not today, 'di ba? Pero yung election kasi yung politika, unang-una wala naman sa pamilya ko na sa politika. Correct. Pangalawa, magastos talaga siya. Parang feeling ko I won't survive na ako pa rin yung wala akong na-compromise, wala akong nagamit or na-cross na line. Parang feeling ko, if I get there, when you see me there, maybe somehow I cross the line. Correct. And I don't know if I can justify it para sa bayan. Kasi yun lang yung way para manalo sa election, etc. So right now, I'm really, whether you believe it or not, I'm literally pressuring myself to do everything I can as a private citizen. As much as I can. To help in your own way. As much as I can. Okay. Now, going to helping others, one topic that I wanted to bring up is how do we help ourselves during this current situation na mataas yung taxes, tumataas yung costs, mataas naman yung taxes ever since, yung gas prices tumataas. So kung an average Filipino, ano yung advice na pwede mong ibigay sa kanya na kumbaga to weather this storm and at the same time still contribute to helping ease the burden on the country? Ako, I always believe na in every crisis there's an opportunity, Carlo. Sa akin, baka ito yung panahon na hindi ko sinasabing wag kayong gumalaw, wag kayong lumabas. Baka ito yung panahon na sa pagmumuni-muni mo, maisip mo ano pa yung pwedeng pagkakitaan, ano yung gusto mo na hindi mo nagagawa before dahil lagi ka nasa office. Ngayon pwede na dahil 4-day work schedule na. I mean, maybe there will be opportunities na ikaw yung magbubukas ng bintana. Baka for the longest time, nag-aantay ka may bumukas na pinto. Pero dito, dahil magmumuni-muni ka, either sa traffic or dahil wala ka sa office, maisip mo na, ay, kaya ko palang sumulat.
Ay, kaya ko palang mag-podcast, then I can inspire people. Ay, kaya ko palang ilabas yung galit ko para malaman ng mga corrupt na politiko na to, na buwisit sila. Na parang may magagawa pa pala ako other than dun sa kinasanayan ko. Kasi di ba sometimes we need to get out of our comfort zone eh. Carlo, kung until now hindi ka pa nakalabas sa comfort zone mo, wow, saya ng buhay mo ha. Kasi di ba dapat nag-adjust ka na eh. Correct. You cannot expect the government to provide everything eh. Sorry pero that's the reality. You need to Kumbaga, you have to adjust help yourself. eh. Diba? Of course, gusto natin magtipid yung gobyerno pero asa tayo, di ba? Pero talagang tayo, we need to adjust na eh. And we saw that during the Holy Week. We saw that. Ako, I canceled our Korea trip. Because the airfare, ang surge times 5. Correct. Grabe. Shala-shala, Tagaytay na lang, mura pa. Di ba? Pero makikita mo, Hindi, kahit local nagsabi yung Baguio, even down 40%. 20% yata, yeah. Basta malaki-laki, Yes, oo. Even local tourism really dropped during Holy Week. Ganun Parang kalala hindi yung lang nag-drop yung Hiraya Starbucks Reserve sa Tagaytay. Wow! May pila. Ayaw pa kaming papasukin. Hindi na ako babalik dyan. So doon kayo nag-Holy Hindi, Week? sa Tom and Tom's. Yes, sa Tagaytay. Kasi birthday ni Mami. Pero ibig sabihin, that's what crisis pushes us to do eh. To rethink, to adjust. Pera naman ako, Carlo, hindi ko naman itatago. Pero, parang reasonable ba? Worth it ba? Parang, gusto mo magkakasama lang kayong pamilya. O hindi, we went to Tagaytay together for a week. Nandun kami. At the end of the day, that's what matters din naman, di ba? So anyway, I have a few questions here. You can ask all of them, from promise. people, mabilisan siya. So una, rate the government daw. Ang kanila pag-handle ng current situation, 1 to 10, 10 being the highest and why? Sorry, ano yung lowest? 1 being the lowest. Hindi ko na kailangan yung highest, no? Asa pa sila sa highest? Siguro mataas naman sa 1, mga 1.5. Oh, wow, ganun kababa. Sa taas ng presyo ng bilihin, wala man silang nagawa. Si DTI nga hanggang ngayon naniniwala, hindi tumataas ang presyo. Ma'am, ano po ba tindahan ang tinitignan nyo? Si DTI Secretary. Paborito ko din topic yan. Oh, but anyway, Ano ba 1.5. tindahan yung tinitignan nyo? Ba't di niya alam na tumaas na lahat ng presyo? Saka sa akin, Carlo, hindi din po ako oligarch or wala din po kaming kliyente na oil companies. Ba't wala nag-iimbestiga sa mga oil companies? Kapag at the end of this year, kumita kayo ng bilyon-bilyon, tandaan nyo to, naghihirap kaming lahat. Correct. Ano yung sinasabi nila? Hindi naman daw Paano sila nangyari? kumikita, di ba? Paano Meron lang na- daw silang maliit na That's why I believe we need to revisit the oil deregulation law. Kasi parang sa akin, yung gusto ni Senator Bam na price cap, etc., superficially, sorry, Senator Bam, these are good ideas, pero it doesn't address the problem eh. Pero yung takeover, medyo takot naman ako dun. Oh, masyadong malala na yun. Diba? I think that's too drastic. Parang PhilHealth nga, di nila maayos. Takeover pa ng Petron, reserve. Tawag doon? Refinery. Diba? Parang wala naman silang capabilities. Wag na. Okay, so 1.5 ang score. 1.5. Uy, generous ako dun ha. Generous na yun. Ano ba yung lowest? 1 nga. At least hindi lowest ang binigay ko. Kasi kung nung kay Duterte yung COVID, -1. Imagine mo nung COVID, kaya yung masasabi ng DDS na mas mabuti pa daw nung Duterte. Hoy! ECQ, GCQ, MCEQ, nakalimutan nyo na ba lahat ng alphabet ginamit nila nung pandemic? At nakalimutan nyo na ba na bilyon-bilyon ang inutang natin, tapos bilyon-bilyon na napunta nila, 60 billion tinransfer mula DOH hanggang PSDBM? At hanggang ngayon, wala pa nakakasuhan. Pwedeng rapper. Bars. Gusto nyo ba paalala ko sa inyo lahat kung magkano kinurap nila sa atin? Tapos gusto nyo pa ibalik yung anak. Yung presidente, tinamakay ng lintek. O yan, hindi nyo na masasabi DDS yung podcast na to. Ano na? May mga nagsasabi kasi na, di ba may nag-comment na DDS daw yung podcast na to. Uy, Parang pero ako, napakaulo. marami akong love sa Duterte administration, ako ha? din, may mga Hello, friends Commissioner kami Billy Dulay, super love ko, BIR Commissioner. For me, he's the best. Siya lang ang commissioner na nag-promote sa mga salary grade 11 examiners. You can hate all the examiners all you want, but it's not also fair na barya ang sweldo nila. Agree. So si BIR Commissioner Billy Dulay lang ang literally nakakita noon na halos lahat sila napako na sa salary grade 11. Because the government budget should pay them. Kaya rumakit, ayaw niyo bayaran ng maayos eh. Diba? Of course, Trade Secretary Ramon Lopez, super best friend. Ay, sobrang diba? galing. Sobrang Yun, galing hindi mo kailangan pag PR yon. Everyone will talk about what he is doing, diba? Tsaka he was such a hard Parang wala worker. siyang meeting na post. Correct. Love you, Secretary si Mon tourism, Lopez. yun yung kakaiba eh. Diba? Si Frasco. Kumbaga, and let's not forget, the train law, kahit may lapses and all this tax reform, under Duterte administration. Sa akin kasi, Carlo, I don't look at the party or the personality. I look at the policy. The outcome din. Siguro, yung isang bagay na dahil matanda na ako, I focus on.
I don't care kung sino ka or kung like kita or hindi. But I'll give you the credit when it helps the country. And the train law does, I think, continue to help us because it reduce our personal income tax, diba? Increase our exemption, etc. Marami nagawa doon. Pero, wag naman nating i-claim yung hindi natin nagawa dahil nung COVID, diba? Buong mundo naman talaga nangarag, diba? Pero malaki din na ninakaw nyo nung COVID, no? Excuse me. Correct. Tapos kung i-compare nyo pa kay BBM, hindi pa tapos to sa ginagawa niya, hindi pa siya tapos. Hindi pa daw tapos. Oh, anyway, so next Sabi ko sana, question. hindi pa tapos magnakaw. Baka ito na ang last day ko sa Pilipinas. Hindi yan. Edit. Hoy, sino nagsabi nagnanakaw sila? Wala nagnanakaw. Wala ka tayong sinasabi. Wala nga amin. Wala. Di ba sabi ni Kiko Barsaga ba yun? Tinanong siya kung nagnakaw siya. Never niya sinagot na hindi. Yan ang honest. Kunin nga natin guest yun sa next episode. Ha? Parang feeling ko masayang conversation yun. Buti di mo kami pinagsabay. Kukulutin ko yun eh. Parang gusto ko kayo pagsabay. Kailan babalik mo? Isa-schedule namin yun. Parang Saka si Leandro, hoy Leandro, ang dami mong litanya, magbayad ka ng penalty. Sena ka. Hindi pa siya nagbabayad doon sa solar? Bayad ka penalty. Saka buwis dapat siya imbestigahan nyo. Okay. So, if you could... Balik na tayo sa questions. Okay. If you could change the one thing about the tax system today, with all of your history sa taxes, ano daw yung babaguhin mo? And why? Isasarado ko talaga si BIR at si Ha? Customs. Talaga? To modernize the tax administration, the only way forward is to really shut down, abolish BIR and Ay, di sino Customs. magkukuli kung i-abolish mo No, sila? the abolish kasi is such a harsh and vague. Hindi, it doesn't happen overnight. Kumbaga magkaka-transition to a more not fully privatized, probably like PEZA. PEZA kasi is my gold standard sa mga agencies eh. Kasi si PEZA lang yung pagpunta ka sa Europe, punta ka sa US or sa Asia, pag binanggit mo, happy sila. Oh yes, we're working with PEZA, we're one of the locators, happy sila. Other than that, BIR, Customs, LGU, lahat nilareklamo nila. Kaya lang yung sinasabi, we work with PEZA. PEZA is our partner. Kasi they're happy, they have good experience. So, yun yung gusto natin na merong fiscal and political autonomy. And I'm not applying for the job, na hindi lang isang commissioner, it's a board. Then, yung salaries talaga, level ni BSP, yung nag-print ng pera, laki ng sweldo, yung nangolekta, barya, ayun, rumakit. So, parang sa akin, yun lang yung way forward. And I've shared this with Secretary Go. And I won't put the guy in sa hotspot. But he didn't really say no, but he wished me luck, yun na lang. Thank you, Secretary. Pero for that to happen, that has to be something... Legislation din. Diba? Hindi siya easily na parang yung But you will be surprised. One of those who filed the bill about this, kasi hindi po original sa akin yung National Revenue Authority, is President Gloria Macapagal-Arroyo. Former President Gloria Macapagal-Arroyo. Did she recently file it or dati pa? Dati pa. Kaya nga ngayon, naghahanap na kami ng author. Hello, author nyo na. We sent the draft bill na to Congress and Senate. And hopefully magkaroon na siya ng author sponsor. Kasi I don't think it will be passed in this season baka sa kumbaga, parang Netflix siya sa season 4. Kasi sa dami ng gulo eh. I think after the next SONA na. But at least makuha lang yung attention ni Presidente. And I have din naman my network. So we reach out na to the President, to the First Lady. So they know about me, about the proposal. So they heard about it and hopefully we get i-adapt niya as a priority or legacy niya. Kasi wala namang perfecto na presidente eh. Alam naman din niya pag ginugol niya, isa ako sa critic ng hindi ng Marcos but nung issue dun sa estate tax and all. I'm not denying it. Pero ang point ko is if he can be the one to modernize BIR and Customs, that will help all of us. Imagine mo, Carlo, we're still talking about billions. 8 trillion yung nawawala sa atin dahil sa sobrang corruption at inefficiency ng tax administration natin. And it's not entirely the fault of examiners. Sabi ko nga kay Prof. Shelo nung huli kami nag-usap ako examiner meron mismong politiko ang na-stress at naharas talaga ako, nawala yung docket, billion yung assessment ko. And until now, nasa Senate sila. Grabe. Diba? Family business nila yung minalas ako na sa akin napunta yung Sa'yo docket. napunta. And yet, bigla nag-disappear yung docket. And you cannot ask any question. So, kawawa din yung mga examiners. Let's not put them in that situation na they will risk their lives para sa bayan. It's not fair. And I also don't want to do that. Ang sinasabi ko is,
we need to help them do the right thing. And right now, the system allows them to be corrupt, to be flawed, because taxpayers also don't want to pay taxes. Diba? Ang sa akin kasi, Carlo, dapat patas sa lahat. Mayaman, mahirap. Dapat may ambag, diba? Parang nangyayari kasi, taxes, at least in the Philippines, taxes parang, it benefits, it gives more leeways or options sa mayayaman. Pero sa mga manggagawa, walang choice kasi withheld that source. Sa ano pa lang, pagkuha mo pala So ng it's payslip not mo, even tanggal na. honesty, it's not even value system. Yung mismong system, nung tax system, kawawa, agrabyado na yung manggagawa. Samantala yung boss niya, pwedeng hindi nagbayad. Worse, hindi ni-remit yung kinaltas sa kanya. May nangyayari din ganyan. And we are not able to assess all those things. Bakit? Kulang yung tao ng BIR, manual, madaming issue ng corruption. So parang sa akin, Carlo, ang daming problema hindi na-address. But at the end of the day, kung may isang grupo ng taxpayers or mamamayan na kawawa, yung manggagawa, kasi sila yung patuloy na nagbabayad, gusto man nila o hindi, wala silang choice. And I want to change that. At isa sa panukala natin na sinabi ko na rin kay Presidente, kaya hindi totoo na hindi ko kinikriticize yung Presidente. Nakafocus ako sa tax policy. At umaasa ako na bago matapos yung term niya, tulad ng panahon ni Duterte, yung may mga proposals kami na ma-adapt. Yun lang naman din ang sa atin bilang tax advocate. Hindi ko naman inaasa bumait sila, ibalik nila yung ill-gotten wealth, diba? Hindi naman ako maasa sa ganun. Pero nandun ako sa punto na sana sa dami ng haba ng proposal, ma-consider yung before siya bumaba, maging 1 million tax-free ang bawat Filipino. Na right now it's 250,000. Baka ito mas ma-align do sa mga advocacy nyo because of this crisis. Kaysa humingi kayo ng suspension ng taxes or umasa tayo dito sa kinukurap na subsidy. Hello? Yung mayaman sila sa subsidy na yan, Dapat fuel vouchers na digitalized na hindi pwedeng i-transfer, wag cash. ibenta. Mahirap yung cash, eh. Diba? Masyado tayong pinagkakakitaan ng mga ungas na to eh. So, ang sinasabi ko is, ay, may maganda kasi dumating, nalito ako. Ma'am, sorry po. Okay. Pahala ko, naging Duterte ako bigla. Ano yung sinasabi ko? Nawala talaga ako. Nawala yung trail of thought. Ma'am, kasalanan mo yan, ma'am. Retake. Fuel subsidy. Retake, balik ulit. Bukas tayo, ma'am. Hindi, na kaysa sa fuel subsidy, imagine if every Filipino can earn as much as 1 million na walang buwis. Simulan natin this year. Nananawagan ako kila Senator Gatchalian na let's consider this. Yung 250,000, itaas natin na 400,000. At least yung first two bracket, zero tax muna. That's a Ang huge laking tulong relief. nun. Sobrang laking tulong. But, for those who are already exempted, like the minimum wage earners, give them a rebate. As long as they are in the database of BIR. I mean, ang dami talaga kasing sektor na dapat tulungan. Pero kasi, uulitin ko, from an economist point of view, hindi kasi productive or walang return ng gobyerno kapag bibigyan mo lang ng pera, yung wala talagang trabaho at tamad. That's not really fair, especially dun sa nagbabayad ng buwis. But those who are working, pero maliit ang sweldo, you can give them a rebate. So, instead na withholdan mo sila, bigyan mo pa sila ng cash. So, kung ang sweldo nila is 500 pesos lang, they can now get 650 or 700 from the government yung 200. Yun, malaking tulong. But this is a database na available at hindi pwede i-corrupt. Kasi nandun na talaga yun. Ano na siya. Then, SSS, Pag-ibig, PhilHealth. Diba, maging innovative naman kayo, puro na lang bonus nyo yung pinag-aabalaan nyo eh. This is the time na magbigay din kayo ng mga tax-free, interest-free loans or whatever incentives na wag nyo na kaming papilahin. Ang daming application eh. Pabilisin natin. Yun nga daw yung reklamo ng mga kumukuha ng fuel subsidy. Yung process daw of trying to get it. Sobrang hassle. Like yung pila daw, katakot-takot. That's very third world. Or wala yung pangalan nila sa LTFRB. That's yung very mga third ganun. world, Carlo. Kaya nga sabi ko, Philippines is not a third world country because we cannot be first world. But because we think third world. We elect third world. So we have to Powerful change that. We have to change that. Ako, after traveling the world, the last 3 years, Carlo, hindi naman malungkot pag umuwi ako ng Pilipinas. Hindi na ako excited umuwi sa Pilipinas. Kasi unang-una yung pamilya ko, nadadala ko naman sa ibang bansa. Every time that I'll be here, I will have to deal with this same problem and people will demand solution from me. Bakit ako dapat lahat na may solusyon at sagot sa problema? Eh, kayo nag-elect sa mga sinantamat na pantik na. Diba? Correct. Dahil ba positive yung post ko sa IG, hindi ako wala akong problema. Dahil hindi ako nagpo-post na corrupt sila, wala akong problema. Bukas na bukas ipo-post ko. Kasi palis ka na. Kasi palis ka na. Paglipad ng aeroplano. Bago sumakay. Lahat na may Send. unexplained wealth.
follow Mona Brea. Lahat ng may unexplained wealth, popost ko. At uutusan ko si BIR. Pag hindi niya inimbestigahan yung mga yan, ipopost ko din lahat ng korupsyon sa BIR. Di ba? Abangan namin yan, ha? O, Mon Abrea, hanapin. Gusto niya ng pasabog. Pasabugin natin yung Kongreso. Sorry, baka ako yung kasuhan nila. Ano bang kaso doon yung pagka-ano? Anyway. So parang sa akin, Sedition ba yun? parang sa akin, from 250, itaas mo ng 400,000 yung income tax exemption. Then, gawin mo 800. Then, bago siya bumaba, maging 1 million. My God, 1 million income tax free? Baka magulat ka, mag-uwian lahat na nasa ibang bansa. Totoo Because yan. at the end of the day, kaya mo naman maging comparable yung take-home pay. Ang Exactly. problem natin, Exactly. ang gastos na sa Pilipinas, ang hirap pang mag-invest. Imagine mo, sa Canada, lahat ng pinsan mo, may kanya-kanyang bahay at sasakyan. Even yung mga anak, tigi-tigisa. Correct. Iba nga, And they multiple don't pa. even claim to be rich, Carlo. Not because they are humble. They're saying, ano lang kami dito, normal lang. Ay, normal? Sana all yun ang normal. Diba? At Oo. may parking space sila. Dito, dumami na yung sasakyan. Wala namang parking space. Sa kalsada nakapark. Kasi nga, hindi afford or wala talagang investment for that. Pero ang point ko is, imagine if you will give that 1 million for every Filipino, sisipagin ka. Because only in the Philippines, hard work is being taxed and penalized. Habang tumangin na yupak na wala nang experience, kung hindi mag-OJT sa mga korap nilang magulang at minana mga posisyon sa Kongreso, tignan mo mga job description, ang mga work experience ng mga yan. Ilan sa kanila ang talagang nagtrabaho? Correct. Lahat sila public servants. Wow! Since birth, public servant! Ngayon ako nakakita ng public servant na napakayaman. Karamihan ng public servant ngayon daw, di ba? Di ba? Kaya nga sinasabi nila, Mon, di ba mas mahirap ang i-tax yung unexplained wealth kaysa sa wealth tax? No. Wealth tax is more difficult. Because number one, we Actually, have yun yung next question. So, sakto. Carlo, because we have bank secrecy law, inayupak na. Paano mo malalaman yung totoong pera ng mga yan? Nasa Cayman nyo. Iba nga, nakasalubong ko pa sa Bahamas. May dalang ano? May dala. Bag. Maleta. Maleta. Ayun na. So, ang point is, mahirap i-assess kasi hindi mo alam kung nasa Pilipinas pa yung mga yan. At pag tumawid ng teritoryo yan, ano ngayon ang jurisdiction ng Pilipinas? Sige, pwede mong tax, pero paano mo malalaman? Magko-cooperate ba ang Cayman, ang Bahamas? I mean, Hindi. it's much complicated than how Professor Monsod wants to look at it. And I'm not saying mali si Professor Monsod. Of course, I would love to support a wealth tax. Nasa proposal din natin yan eh. Pero immediately to respond to this crisis, baka madagdagan yung crisis natin. Correct. Pero yung unexplained wealth kasi mas madali. The Al Capone case. Paki-google pa mga bashers, DDS, hello. Al Capone case, ang dami niyang krimen, murder, gambling, illegal, whatever. Hindi siya makasuhan ng US government. Pero napakulong siya ng 11 years for tax evasion. Kasi nga, unexplained wealth, and FYI, ang tax code natin, kinopya sa US tax code. Marami na nabago, pero more or less, galing pa rin sa US. Legal or illegal, taxable. Unexplained wealth is a prima facie evidence for tax evasion. Nakulong si Al Capone. So, pwedeng gamitin yun laban, kinyari, sa mga congressman, senador. Sino? Si Martin Romualdez? Yes! So, pwede talaga gamitin yun doon? Mula kay Martin hanggang sa huling party list, yes. Ba't walang gumagawa? Political will. Eh, diba yung huli isang commissioner, sabi niya, kokolekta niya si PBBM after the following week, napalitan. Eh ako, mapapalitan nyo ba? Hindi naman ako government appointee. O sige, Diba? we have 2 more questions. O, ito na lang? Oh, ito Kaya na ko lang. pa! Minomonitor namin yung blood pressure meter dapat meron tayo no habang tumatakbo yung show. Anyway, Uy guys, hindi po talaga ako ganito sa person. Napaka-sweet kong tao. Saka kay mama, mabait po ako. Kung nagkakita tayo sa ibang pagkakataon, you would have appreciated me even more. Nagpa-cute. Yung topic lang talaga, ma'am, kailangan dito ng ano. kailangan ng fire, di ba? Kailangan ng Kasi talagang halimaw sila. Correct. Kaya kailangan malakas tayo. correct ka dyan. So anyway, going back dun sa wealth tax. Sorry, so no. parang ako yung pinakahirap na hirap kang interview. Hindi, masaya. May sariling ano. Masaya, Ano ba masaya. naman to? Ang hirap naman. Sino ba nag-guest dito? Bigyan natin ito na, dapat yata, nagkape ka ba kanina bago pupunta dito? Hindi, actually, ano ako yun. Chicharon. Actually, nagtimpi ako. Pinangako ko sa sarili ko, iko-control ko yung sarili ko in this interview. So control Kasi na to. kahapon 3 yung interview ko, medyo parang nawala ako sa control. So ngayon sabi ko, iko-control ko. Dapat mas demure ako. Ramdam naman namin na you're trying. Eh, nakita ko yung sinabi ni Amy Marcos.
Alam niyo, ano yung sinabi niya? Ha? Which one? Which one yung sinabi niya? Yung wag na daw i-tax ang mga tao. Sinabi niya yun? Up to a certain amount, di ba? Parang ganon. Isn't that similar to what you said? Na dapat up to one Galing sa kanya eh. Hoy, magkaiba yun ha. Same thoughts, pero different people. Ibig sabihin, magkaiba intensyon. Correct. Tama yun Diba? ba? Kasi clearly, anyway. So, balik na tayo. So, next question natin. Parang yung sinabi ni Martin Romualdez nung Holy Week. Diba? Yung Let's unite in Oo, prayer. unite tapos may liwanag daw. Ano liwanag? Dumilim na ang buhay ko at paningin ko dahil sa inyo. Ikaw pa yung nagdasal ng liwanag? Yun yata yung one of the most shared posts namin, di ba? Pinicturean lang namin yung sinabi niya. Sinalpak lang namin sa Facebook. Parang 10,000 Diba? yung engagement yata. Nun, Nasa kakaiba. ng pananagutan? Nasa ng hustisya sa bayan na to? Wala ka sa loob, nag-message pa. Dapat pag gano'n, huwag na kayo nagme-message. Nagigigil ako. Hindi ko sasabihin yung flight ko, baka harangin nila yung flight ko. Hindi naman yata aabot sa ganun mo. Uy, ginawa nung ano yun nung previous administration. This is the first time that I'll share it on public. During the Farmadi scandal, I definitely have an exit strategy. So I applied for the third time sa Harvard. And I was just so blessed. Blessed kasi hindi naman chances talaga eh. Hindi naman dahil magaling ka eh. So for the third time, na-admit ako sa Harvard. Kasi the first one, pumutok yung COVID. So they had to do it online. Ay, di ko kaya, makatulog ako sa harap ng laptop. Harvard na, tulog ka naman. Tapos bigla ka nagkaroon ng Harvard diploma, di ba? So, second time, restricted pa rin. Nung third time, hindi ko na plano. Medyo parang wala na akong masyadong gana. Nangyari yung Senate hearing. I got all the harassment, stress and all. Day of my flight na hindi ko in-announce, my staff got a call that I'll be assassinated in NAIA. At sinabi yung flight details ko. Grabe. So it's really one way of harassing, stressing you out. Siyempre, sabi ko doon sa staff ko, sabihin mo, mahal, magpa-revoke. Sila mag-revoke. Ako pa inasar nila. Oh. Pagdating ko ng Harvard, I got sick for 1 week. So for the first week, ma'am, excuse ko to doon sa Harvard faculty. Hindi po talaga ako absent noon. Nagkasakit ako. So yung first week na supposedly may para mga getting to know or initial summer activity, hindi ako masyado naka-attend kasi I was hospitalized. And for the first time, nagkaroon ako ng maintenance sa high blood, sa cholesterol. Kumbaga, nag-shoot up lahat. Is it worth it? Lahat nung pinaglalaban mo and everything na pinagdadaanan mo, yung harassment na dinaanan mo, do you feel like it's worth the effort and the sacrifice? I think it should be worth it. Hindi para sa'yo, kung hindi para sa susunod na henerasyon ng Pilipino na wag nating hayaan na yung kawalangyaan, kasinungalingan, kasamaan yung mga ibabaw. Parang andun pa rin ako, Carl, doon sa naniniwala pa rin ako na hard work, honesty, diba? Good moral and right conduct, JMRC yun, diba? Mahalaga pa rin na respect begets respect. Kasi whatever we see right now, we normalize it if we don't react in a way na we show dissent. Correct. Hindi kasi pwede yung naki-react ka lang pero hindi mo ine-express talaga na mali yan, hindi ako sang-ayon dyan. And I don't want to normalize it. I don't want to be part of those na walang ginawa. So, sige, hindi man ako tumakbong politiko. Sige, hindi man ako magkaroon ng kapangyarihan to change a lot of things. But I don't want to be part of that problem. Ayokong maging katulad nila. And sana, sa mga kakilala ko, sa mga pamangkit ko at kapamilya ko, yun yung makontribute ko. Na makita nila na life is still better. I have a good career. I was able to study in Harvard. I live a good life. But I don't evade taxes. I don't take away people's money. I don't lie. Diba? Hindi ako nabubuhay habang yung ibang tao nahihirapan dahil ninakawan ko sila, niloko ko sila. Hindi ako sinungaling, hindi ako manloloko. So I think it's worth it and it pays off. Pero hindi kasi dapat matapos dun sa ano lang yung magiging benepisyo ko eh. Sana umabot tayo dun sa makita natin na sana umayos yung bayan. Yung Better Philippines hindi maging slogan lang. Sana dumating araw na sa susunod na usapan natin, binibilang na natin ilan yung nakulong, ilan yung hindi na nakatakbo kasi naparusahan na sila. Hindi yung parang next year pagbalik ko,
humaba lang yung listahan, same topic pa rin. Huwag mo na ako i-guess, please. Pag ganon. Well, Pag I ganon, look forward to that day na yun yung pag-uusapan natin. Diba? Na sana makulong sila! Oh, ako I share the sentiment. I feel the same way. Kasi tinanong din ako recently, 'di ba, bakit daw hindi kami natatakot sa pinagagawa namin dito sa show. And ako, it's exact same sentiment. I think it's the vibe. Parang naging ibang tao ako today. Hindi po talaga ako ganito. Mabait po ako, hindi po ako nagko-curse. Sabi ganon. Wala po akong sama ng loob kila Martin Romualdez, kila Zaldico, at yung mga involved sa flood control, sa mga DDS, sa Duterte. Wala po. Lahat po sila mabubuting tao din naman. Ha? Oh, on that note, ko dapat tatapusin eh. Sorry. Paano ko tatapusin sa ganung note? Hindi, I have to end it. Sorry, I just lied. On that note, maraming salamat, Mon, for being on the show. We appreciate your Nabitin time. ako. Parang inalat ko talaga dito buong magdamag. Ay, ganun ba? Sakto lang, 25 minutes. So, diba? Thank Pero you, seriously, thank you. maraming salamat. We appreciate you. And siguro on one last note, if ever there's one reason on why we try to be diligent talaga with how to do our things with yung mga negosyo namin sa taxes, a big part of that is idol ka namin. So, ang gusto kong one takeaway mo before you leave is yung mga sinusulat mo, yung mga pinopost mo, yung encouragement mo, doesn't fall on deaf ears. May mga tao siguro na binabash ka, may mga tao siguro that doesn't Ay, hindi, see. okay lang. Oo. Sa honestly, Carlo, okay lang doon sa mga nambabas. Unang-una, ang pangit nila. Walang profile photo. Tapos yung may mga profile photo, wala kayong pera para magpa-enhance no. Kasi I think it's really a problem. If your problem is your face and Oh, you you cannot cannot do fix it. anything Oo. about it. But money can change things, you know. Huwag mo lang nakawin. Correct. O yun. I was trying to be uplifting, but Mon, thank you very much. Maraming salamat. I appreciate you. Thank you, thank you.